Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, consignee ng 8.5 million pesos liquid cocaine timbog sa Pampanga. Driver patay matapos madaganan ng kanyang sariling minamanehong truck. Chinese seafarer na naputulan ng daliri iniligtas ng PCG sa Antique. Pangalagaan ng mga guro, utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa incoming Education Secretary Sani Angara. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs o BOC at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 8.5 million pesos na halaga ng liquid cocaine sa Port of Clark, Pampanga. Sa statement na inilabas ng BOC, inaresto ang isang 32 anyos na Colombian na nahuling nagmamay-ari ng 1,608 grams ng liquid cocaine. Idineklarang clothing products umano ang shipment na dumating sa Port of Clark nitong Hunyo. Isinailalim ito sa derogatory report ng PDEA at nadiskubre ang presensya ng illegal na droga. Nahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Patay ang driver matapos itong magulungan ng kanyang minamanehong prime mover truck sa barangay Sasa, Davao City. Kinilala ang biktima na si Gerson Ariston, 48 anyos at residente ng barangay Tibungco, Davao City. Lumabas sa investigasyon na inaayos ng lalaki ang brake hose ng sasakyan nang biglang umabante ang truck kaya nagulungan ang biktima. Wala din umanong kasama ang driver habang kinungkumpuni ang sasakyan. Iniligtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese seafarer na naputulan ng daliri habang naglalayag sa Kaluya, Antique. Ayon sa ulat ng PCG ngayong araw, aksidenteng naputol ng fan blade o metal ang kaliwang hinlalaki ng 35 taong gulang na second engineer ng Hong Kong flag bulk carrier na MV BBG King Zhou. Nagmula sa Nansha, China ang foreign vessel at patungo ng Tanjung Bara sa Indonesia nang maganap ang insidente. Agad na idineploy ng PCG ang BRP Kalanggaman sa isang lugar 1.5 nautical miles ng Nogas Island sa Aninii, Antique. Bandang alas 6 ng gabi nang na-rescue ang biktima at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ang pangangalaga sa mga guro ang isa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay incoming Education Secretary Sani Angara. Sa isang ambush interview sa Sulu, binanggit ni PBBM na kanya nang kinausap si Angara at idiniin sa senator na kailangang bigyan ng nararapat na tulong pinansyal ang mga guro at ang kani-kanilang mga pamilya. Dagdag ng Pangulo, hindi makakapagturo ng maayos ang mga guro kung kanilang inaalala ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya't dapat pangalagaan ang kalagayan ng mga guro para umano'y makapag-concentrate sila sa pagtuturo. Matatanda ang sinaad ni Angara kamakailan na kanyang pag-aaralan ng proposal na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng public school teachers. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.